Soriano o doon sa ang dating daan kay Brother Benedict. No? At tumagal na tumagal, napansin namin, simula nung mamatay si Eli Soriano, nagkagulo. Nagkaroon sila ng pagkakawatak-watak. At hindi pwedeng maging sa Diyos yung nagkakabahagi, mga kapatid. Dahil hindi naman gawang galing sa Diyos yung gaya ng sinasabi ni Pablo sa 5:19 hanggang muli po mga kaibigan, ako po'y lubos na bumabati sa lahat na nakasubaybay dito sa ating programa sa Expose the Truth. Gusto ko pong magbigay ng reaction video tungkol po sa mga kumakalat sa social media ngayon sa YouTube. Itong paglipat ni Jared sa mula pagka Iglesia ni Cristo, o ang simula ay mula pagka-Katoliko, pumunta sa Iglesia ni Cristo, kinalaunan pumunta sa MCGI, at ngayon bumabalik na siya sa Iglesia Katolika, mga kaibigan, na kung saan dun siya dati nakaanib nung bata siya. Pero nung may taong siyang 14 years old, naging Iglesia ni Cristo, at nung nakita niya na mali daw yung Iglesia ni Cristo, pumunta sa MCGI. Pero kinalaunan, pinamamalian na naman niya ulit. At ito ang gusto ko pong alamin natin, ano po yung mga bagay na dahilan kung bakit mali para sa kanya ang MCGI. Samantalang, dati-dati mga kaibigan, kung nanonood po kayo sa aking channel, ay dating ipinaglalaban niya ang MCGI at sinasabi niya na ito ang totoo. Pero sa ngayon, ay pinamamalian na ang dating sinasabi niyang sa demonyo na ang Iglesia Katolika, ngayon, yun na ang totoo. At ang kanyang dahilan, ang kanyang patunay na ang MCGI ay hindi sa Diyos, kundi sa demonyo, ay ito mga kaibigan, panoorin po natin kung ano po yung kanyang patunay. Kung ano yung patunay niya, bakit niya sinabing sa demonyo ang MCGI at ang Katoliko ay sa Diyos. Pakinggan natin. Kanyang testimonya, testimonya ng pag-ibig niya, kung saan si Brother Jared. Siya yung nakipag-discuss ni Brother Jando last Tuesday. And last Tuesday, discussion sila ni Brother Paul Aliban at ni Brother Jando. Pero ngayon, ganap na siyang Katoliko. Nag-umpisa sa kanila, din ang profession ng faith at nag-receive ng communion. At natuloy pa yung ate. So nag-communion na, no? At siya under na po siya sa doktrina ng Iglesia Katolika, mga kaibigan. So, ayon kay Darwin Gitgano, nag-debate si Jared at saka si Jando, sinayaw-sayawan ni Jando. Ewan ko, yun siguro yung nag-convert kay Jared para maging Katoliko. Nagustuhan siguro yung sayaw, ano? Sayaw ni Jando kasi kung nung nag-debate po sila, yung pasayaw-sayaw si Jando, parang si Satanas no? Mga kaibigan. Pero, kasi bakit ko sinabing parang Satanas? Nang aasar. Kaya lang, nagustuhan ni Jared, ayun, na-convert siya bilang Katoliko. Pero ano po yung kanyang batayan? Ano po yung kanyang dahilan? Bakit sinabi niya na sa demonyo ang MCGI at ang Katoliko na ang tama? Pakinggan natin yung testimonyo ni Jared. Kaligid siya sa kanya. Ito, natin Brother Jared. Brother Jared. Pakinggan natin yung kanya. Nagaling Bulacan mo pa, no? Pero ngayon, kasama na natin siya. At meron ba siyang ibang kasama, si Brother Chay Fernan. Bigyan natin ng sinagong panapakan si Brother Tintanarot. Ilan po Yan, father na. Ang tanghali ko sa inyo, mga kapatid. Napansin nyo mga kaibigan, yung dating tinatawag niyang Darwin Gitgano sa demonyo, sabi niya, pero ngayon father na. Nung una, si Jared mga kaibigan, kung napansin po ninyo sa mga nakaraang video niya dito sa ating programang Expose the Truth, ay kinamumuhian niya na tawagin si Darwin Gitgano ng father sapagkat ayon po sa Mateo 23:9 na wala kang dapat tawaging ama kung sino mang tao. Pero ngayon
nilulunok na niya at tinatawag ng father si Darwin Gitgano. Pero ang gusto ko pong malaman natin, mapakinggan, ano po yung mga dahilan ni Jared? Bakit siya bumalik sa pagkakatoliko? Ano yung nakita niya na sinasabi niyang mali sa MCGI at ano yung nakikita niyang tama sa Iglesia Katolika? Pagpalain naman ni Diyos at ang bukas ng kami. Ako po ay dating kaalit sa Iglesia ni Cristo de Manalo. Nabutos na po ako noong 13 years old. Bata, no? Kumuha rin ako ng mga tungkulin, naging kaligin at dapat magpamanggagawa. Kaya yung mga manggagawa ko doon sa lugar namin, kasama ako. Lilipot dito, mamaya may doktrina doon sa kabila, kasama kami. Yung sa matagal na matagal, nagsuri naman ako sa Iglesia ni Soriano o doon sa ang dating daan kay Brother Benedetto. Tumagal na tumagal, napansin namin, simula nung mamatay si El Soriano, nagkagulo. Nagkaroon sila ng pagkakawatak-watak. At hindi pwedeng maging sa Diyos yung nagkakabahagi, mga kapatid. Dahil hindi naman gawang galing sa Diyos yun. Kaya ng sinasabi ni Pablo sa 5:19 hanggang. Ayan. So, ayon sa kanya, hindi daw sa Diyos yung nagkakawata-watak at nagkabahabahagi. Hindi daw maaaring sa Diyos yon. So, ibig sabihin, yun po yung isa sa kanyang patunay na ang MCGI ay hindi na daw sa Diyos sapagkat simula daw na namatay ang kapatid na Eli ay nagkawatak-watak na ang MCGI at ang MCGI ngayon ay nagkabahabahagi na, mga kaibigan. Pero alam nyo, mga kapatid, ang katunayan ay ang may pagkabahabahagi at yung babasahin niyang talata, yung Galatia 5:19 hanggang 21, kung pansinin po natin, hindi sa MCGI nagaganap ito. Yung pagkabahabahagi, hindi po, mga kaibigan. Hindi po. Pakinggan muna natin. Titig mo ng Galacia. Ay kaya ng gawa ng laman sa makabit ay mga ito. Pangangalan niya, pakikiapit, karumihan, kaliligan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagkakaliman, mga paninimukho, mga pagkakai, mga pagkakampi-kampi, at mga pagkakabahabahagi. Hindi naman gawin sa Diyos yun. Gawin naman yun. At hindi pwede maging sa Diyos yun. Kaya napag-isip-isip ko, paano maging tunay na iglesia ito? Ayan. So yung pagkabahabahagi, hindi daw sa Diyos, yung pagkakampi-kampi, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung kalibugan, yung karumihan, yung pakikaapid, hindi daw sa Diyos yun. Tama naman hindi sa Diyos yun. Pero titignan natin, asang grupo yung sinasabi ni Jared na hindi sa Diyos? Ewan ko, alam niyo mga kaibigan, kahit mag-isip-isip ka lang, kung meron kang unawa, meron kang pag-iisip, iisipin mo lang, sa MCGI kaya ito o sa Iglesia Katolika? Yung sinasabi niya na hindi daw sa Diyos yung MCGI dahil nagkawatak-watak na. Alam niyo mga kaibigan, yung pagkawatak-watak ay hindi naman ibig sabihin na hindi ka na sa Diyos. Bakit, mga kaibigan? Bakit? Kung yun po yung dahilan mo para sabihin mo ang MCGI ay hindi sa Diyos dahil nagkawatak-watak na, nagsialisan na, dahil ba nagsialisan na, hindi na sa Diyos, mga kaibigan? Hindi na sa Diyos? Hindi ibig sabihin na kapag umalis po yung mga iba at lumaban sa ating kapatid na Eli, ay hindi na sa Diyos. Bakit? Bakit mga kapatid? Panuorin muna natin. Kawatak-watak. Ang tunay na iglesia natin Biblia, iisa lang. At kayong pananampalatayang isa. Gaya ng sabi ni Pablo sa 4:5 ng Efeso na isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. At yun ang nakita ko sa Catholic Church. Yan, yun daw ang nakita niya sa Catholic Church. Yung isang bautismo, isang pananampalataya, at isang iglesia. Doon, yun ay hindi niya nakita sa MCGI, bagkus nakita niya yon sa Iglesia Katolika. Teka muna, mga kaibigan. Tama ba na nasa Iglesia Katolika yung iisang pananampalataya, mga kapatid? Tama ba na iisang pananampalataya ang Iglesia Katolika? Pakinggan natin. May ipapakita ako sa inyo.
bago natin ipagpatuloy itong sinasabi ni Jared na ang iglesia o ang dating daan o MCGI ay nagkawatak-watak na, kaya yun po yung dahilan niya na hindi po sa Diyos. Pangalawa, ang MCGI ay pinaparatangan niya na hindi isa ang pananampalataya nila. Teka muna, mali yata yan mga kaibigan. Ang totoong may pagkabahabahagi ay Iglesia Katolika. Bakit? Ang ibig sabihin kasi yung pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi, ibig sabihin, andun kayo sa isang grupo, andun kayo sa isang organization, pero mayroon kang kakampi doon sa loob at yung iba mayroon namang kakampi, yun yung tinatawag na pagkakampi-kampi. Hindi sa Diyos yun. Pero sa MCGI, mga kaibigan, yung umayaw kay kapatid na Daniel, umalis na at hindi na siya MCGI. So, ibig sabihin, iisa pa rin, nagkakaisa pa rin sila, at yung mga lumayas, hindi naman MCGI, hindi na MCGI, so hindi mo masasabing pagkakampi-kampi yun. Mga kaibigan, ang totoong pagkakampi-kampi, heto mga kapatid, iisang organization kung saan sila, pero ano ang ginagawa nila, mga kaibigan? Panoorin natin si Alvin Gitamundo laban kay Melchor Manalili. Heto mga kapatid. Mel Manalili? Tabla ka lang dyan sa mga protestante. Sa tutuusin, wala ka pa sa kalingkingan ko, sa karunungan, sa pagiging debater. Malayo ka pa, marami ka pang bigas na kakainit. Tapos magtuturo kayo dyan sa in defense of truth. Parang tunay yung tinuturo na hindi naman tunay yun. Brad Michael Amulata, try mo mag-research. Kung saan sa Biblia, sa Joshua, Josue 5:13, 14, 15, si Kristo na yan. Brad Michael, bumalik ka, mag-chat ka sa akin, Brad Alvin, may na-research ako dito, si Kristo pala yan, hindi pala yan si St. Michael the Archangel. Pwede mag-research ako agad, pagtulungan ako nyo dito mga Katoliko. Minsan nakakabuisit na itong mga ganitong Katoliko, imbis na pagtulungan tayo dito sa tamang pananampalataya. Bilang chief apologist, dapat tulungan nyo ang chief apologist para idepensa ang tunay na pananampalataya ng simbahang Katoliko. Ngayon, kung kontra nyo pa, tapos ako naman magdidepensa, tapos didebatiin nyo ko, Katoliko kontra Katoliko. Mga walang hiya kayo Hindi na kayo natakot sa Diyos. Yung mga buhay nyo, mga immoral. Sa pagkaalam ko, iniwan nyo pala yung mga asawa nyo na nagpakasal kayo sa pare. Buti sana kung nagpakasal na kayo sa West, pwede, iwanan. So magtuturo kayo dyan para kayong magisteryo. Sige nga, harapin ako ng debate, ng marangal na debate. Nakakubulahaw kayo, ang gabi-gabi na ngayon, ganyan ang mga alipures nyo, manggugulo dyan sa walls ko. Pinalabas nyo dito sa bansang Pilipinas, mga walang hiya kayo Bakit nasabi ni Brad Alvin Gitamundo, Chief Roman Catholic Apologist, mga walang hiya? Kasi kapal ng mukha nyo Kasi sinungaling, hindi naman turo ng simbang Katoliko, ituturo nyo. Tapos ikukurit kami mga tama. Mali na si Alvin Gitamundo, hindi yan si St. Michael the Archangel, Brad Alvin. Ang Joshua 5:13, 14, 15. Yan po, si Kristo yan. Ang tunay tama na pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, may pag-aalitan. Kung meron man na... Kasi ang immoralidad ng buhay nila, hindi na sila naiya sa bansa, sa buong mundo, nagpapasikat lang to Daniel, umalis naman na sila. Ibig sabihin, hindi na sila MCGI, pero lumaban sila, tumalikod sila. Doon sa iisang pananampalataya, lumabas sila and then lumaban. Pero ito, si Alvin Gitamundo at saka si Melchor Manalili, magkasama sila, CFD, nandun sila pareho, pero nagkakaaway po sila, nag-away-away. Yun po yung tinatawag na pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, mga kaibigan. Yun yung sa demonyo. Yun yung sa demonyo. Pero yung, nung namatay si kapatid na Eli ay nagkawatak-watak at maraming umalis. Yun ang sabihin mong sa demonyo? Hindi po. Yung isang grupo kapag
may umaalis, hindi ibig sabihin yung grupo na yon ay hindi totoo dahil may nagsialisan. Mga kaibigan, mga kababayan. Mali po yon. Pero kung nandun ka pareho na nandun kayo sa isang grupo, pero nag-aaway-away kayo, wala kayong iisang pananampalataya, tulad ni Alvin Gita Mundok at saka si Melchor Manalili. At si Melchor Manalili laban kay Darwin Kitgano. Hindi sila magkakaisa sa pananampalataya. Yun yung tinatawag na pagkabahabahagi. Masama po yon. Hindi sa Diyos yon, demonyo yon. Pero sa MCGI, yung mga umalis, hindi na MCGI. Lumaban sila, pero hindi na sila MCGI. Ibig sabihin, hindi po yun yung talagang pagkabahabahagi, mga kababayan. Paratang po yun. No? Bakit? Kasi hindi ibig sabihin dahil maraming umalis, tulad ni Ulysses, tulad ni J.R. Badong, si Willie Santiago. Miski lumaban sila sa MCGI, pero wala na sila sa loob ng MCGI. Kasi sa totoong iglesia, may ganyang nagaganap. Basahin ko po, mga kaibigan, kung ang batayan mo ay sa demonyo, yung isang grupo, dahil maraming umalis, dahil nagkawatak-watak na ay hindi na sa Diyos, mali po yon. Maling paratang yon. Basahin natin dito po sa libro ng Juan, Kapitulo 6. Umpisahan ko dito sa versikulo 65. Yung mga Hudyo nung hindi nila mauunawaan, wala silang unawa, walang espiritu ng Diyos sa kanila, hindi nila mauunawaan si Kristo, nagsialisan sila. Basahin ko, sabi dito, at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makakalapit sa akin maliban ng ipagkaloob sa kanya ng Ama. 66. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. 67. Sabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyo magsialis? Din naman? Alam nyo mga kaibigan, nung si Kristo po ay nangangaral, hindi po nauunawaan ang mga alagad niya o yung mga pinapangaralan niya. Yung mga sinaunang Kristiyano, may mga sinaunang Kristiyano, hindi nila kayang intindihin yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Alam nyo, marami sa kanila ay nagsialisan na. At nagsitalikod. Lumaban sila. Mga kababayan. Kung yun ang batayan mo, ibig bang sabihin, yung itinatag ni Kristo na iglesia ay sa demonyo? Kung yun po yung batayan mo, mga kaibigan, kung yun po yung batayan mo, hindi po tama yan, hindi biblical yan, mga kapatid. Kaya ang MCGI, kung meron man nagsialis, umalis naman sila bago sila lumaban. Kaya ang nangyari, lumabas sila bago sila lumaban. Ganyan talaga ang sa Diyos, talagang maraming magsisitalikod. Pero ang Iglesia Katolika, mga kaibigan, mga kababayan, nandun pa rin sila, parehong CFD. Pero nagkakabangga na at magkakaiba po sila ng pananampalataya. Ito, tulad na lamang po ni Miguelito. Ni Miguelito, ayon sa kanya, ang pananampalataya niya, ang pamahiin, aral ng Simbahang Katolika o aral ng Iglesia Katolika, mga kababayan. Kay Miguelito yan. Kay RJ naman, hindi turo ng Iglesia, ayon sa CCC nila. O tignan mo, parehong Katoliko, nandun sila pareho sa loob ng Iglesia Katolika. Pero magkaiba po yung kanilang pananampalataya. Yun po talaga ang sa demonyo, mga kaibigan. Kaya si kapatid na Jared, nauunawaan ko naman kasi bagong convert siya, siyempre naman, sirain niya yung pinanggalingan niya, pero sana hindi sana ganon, no? Kung talagang ikaw ay sa Diyos, wag sanang ganon. Ngayon, ang katunayan, dito po sa iglesia, yung mga sinaunang iglesia, basahin ko dito sa Gawa. Tignan nyo, tignan nyo, sa totoong iglesia, meron talaga yung mga kumakalaban. At ang gagawin niya, ang panggalingan ng mga umaaway doon sa totoong iglesia, ganito, eksakto ito Eksakto itong nagaganap sa MCGI, mga kaibigan. Ito, basahin ko po dito sa
Gawa 20:28. Sabi ni Pablo, nung siya paalis na, sabi niya sa mga sinaunang Kristiyano, ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo, ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas, pakinggan po ninyo mga kaibigan, maraming aalis dito Aking talastas, na pag-alis ko, sabi ni Pablo, ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Saan sila manggagaling? Yung kumalaban doon sa iglesia, saan manggagaling? At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulian. Tignan mo, ang tunay na iglesia, may mga lumitaw na kumalaban sa kanya, galing din mismo sa loob. Ibig sabihin, lumabas sila at linabanan nila yung pinanggalingan nila. Umalis sila. Yun po yung tunay na iglesia, layasan nila, tapos labanan. Nangyari sa Iglesia Katolika mga kaibigan, pareho nandun sila, pero may pagkabahabahagi. Magkakaiba po ang kanilang pananampalataya, pero pareho silang CFD. Yun po yung tunay na hindi sa Diyos, mga kaibigan. Kaya yung sinasabi ni kapatid na Jared na ang MCGI daw ay simula nung namatay ang kapatid na Eli ay nagkawatak-watak na, and then nagkabahabahagi na daw. Yung nagkabahabahagi, ibig sabihin puro MCGI sana yon. Hindi naman Iisa pa rin ang MCGI at iisa pa rin ang kanilang pananampalataya. Tumatayo pa rin sila at hindi po nagkawata-wata. Kung meron man umalis, yun ay magaganap talaga yan sa tunay na iglesia. Pero pag may umalis sa isang grupo at magsialisan ng mga iba, hindi ibig sabihin hindi totoo yan. Dahil ba yung MCGI ay maraming nagsialis, ay hindi na totoo? Mali. Ang itinatag nga ng Panginoong Jesucristo na andun pa mismo si Kristo noon, buhay pa, marami nang nagsialisan at kumalaban sa Kanya. Pero hindi ibig sabihin, hindi sa Diyos yung itinatag ng Panginoong Jesucristo. Yun ay talagang magaganap lang sa tunay na iglesia. Ang sa demonyo, mga kaibigan, ulitin ko, yung pareho kayong CFD, pero nagkakaiba kayo ng pananampalataya at magkaaway kayo, nagkakampi-kampi kayo. Yun ang sa demonyo. Iisa lang ang grupo ninyo, tulad ng Iglesia Katolika, Anglican. Wala naman nabago sa teaching nila Pero Catholic pa rin yung mga yon. Nagkabahabahagi, mga kaibigan, mga kababayan. Hindi po magkakasundo dahil, yun nga, yung sabi ni kapatid na Jared, sa demonyo talaga yung ganon. Pero yung MCGI, hindi po ganon. Kapag may kumalaban sa kapatid na Daniel, tatanggalin, ititiwalag. Normal po yon. Sa totoong iglesia, sabi ni Pablo, ay dapat itakwil ang isang iba ang pananampalataya. Kaya kapag merong iba ang pananampalataya sa MCGI, itakwil, itiwalag. Kasi ayaw nila na may halong ibang pananampalataya doon sa loob, dahil dapat ang isang grupo, isang pananampalataya, isa lamang ang Diyos. Yun po, nasa MCGI yan, mga kapatid. Ano pa yung mga sinasabi ni kapatid na Jared? Bakit niya sinabi na hindi sa Diyos yung MCGI, kundi ang Iglesia Katolika ang sa Diyos? Ano po yung batayan niya? Tuloy natin. Kaya siguro nalibad-ibad mo. Kasi noon pa man, meron na akong duda nun kasi nasa-search ko rin sa Google, pati dami Kaya may mga nagtatanong rin kasi sa TikTok. Nag-aliman po kasi ko sa TikTok yung tanungan. May mga nagtatanong, ba't kung hindi totoo ang Catholic Church, pasabi niyo sa Google, nakalagay, the Catholic Church is founded by Jesus Christ. At ginagawa ko, Kiko. Ayan, sinuri niya daw, mga kaibigan,
at napatunayan niya na ang Catholic Church ay founded by the Lord Jesus Christ. Alam nyo mga kaibigan, kung sa Biblia mo patutunayan yan, hindi mo mapapatunayan na ang Iglesia Katolika ay founded by the Lord Jesus Christ. Pero kung sa Google mo tatanungin, normal. Ang sasabihin ng Google ay kung ano yung nakalagay sa history, mga kababayan. Pero kung tanungin mo sa Biblia, malayong malayo na ang Iglesia Katolika ay si Kristo ang nagtayo. Napakalayo nun. Napakalayo nun mga kababayan. Ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na iglesia ay ang iglesia ng Diyos na buhay, na ito ay haligit suhay ng katotohanan. Haligit suhay, saligan ng katotohanan, mga kaibigan, mga kababayan. Nasa kanya yung katotohanan. Tignan mo lang yung Iglesia Katolika, wala namang katotohanan dyan si Kristo ang nagtayo sa kanila. Bakit may pagkabahabahagi? Magkakampi sana, hindi naman. Kundi may pagkabahabahagi. May inggitan. Isang example ko lang, si Alvin Gitamundok at saka si Melchor Manalili. Si Alvin Gitamundok, laban kay Darwin Gitgano. Pero pareho yan, mga CFD yan. Dahil may pagkabahabahagi talaga. Meron pong awayan dyan. Kasi hindi sa Diyos yan. Kasi kung kanino yung sinasabi ni Jared na sa Galatia chapter 5, chapter 5 verse 19 hanggang 21, nasa Katoliko lahat yan pakikiapit, kalibugan, kalayawan, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Nasa Katoliko naman lahat yan Gaya yung, kung maalala po ninyo yung aking pinalabas na isang pare na kung saan ay nakiapid doon sa isang doktora. Di ba sa Iglesia Katolika yon? O ano pa yung dahilan ni Jared, mga kaibigan? Pagkawa ng takot, ay pulang pa ako dun at hindi naman natin maiiwasan yun dahil nasa sulat din naman po ni Apostolo Pablo sa 4:4 ng ikalabang ito na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Hindi ako susumpalataya nun Hindi ko sinampalataya na si Maria, hindi na pala ng Diyos. Gaya ng pagkaka-explain sa debate namin ni Bro Paul, na yung Kristong Diyos nasa loob ng haing katawan sa 15 ng Hebreo, na kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, haing at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. At yung nasa loob ng katawan na yun, o yung haing katawang nasa sinapupunan ni Maria, may pagsa-Diyos pala doon. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 2:9 ng Kolosas, nasa malkat sa kanya. Yan. Ang isa sa patunay ni Jared, mga kaibigan, na napatunayan niya sa kanyang pakipagdebate, ewan ko, bakit napakadali niyang na-convert, Kasi, dati kinamumuhian ni Jared yon. Pero ngayon, nilulunok na niya na si Maria, ina ng Diyos. Ang isa sa kanyang sinabi sa akin noon, bago pumunta sa Tagbilaran, Bohol, ay makikipagdebate kay Darwin Gitgano para patunayan na ang Iglesia Katolika ay sa demonyo. At ang paniniwala ng mga CFD, tulad ni Darwin Gitgano, na si Maria ay ina ng Diyos, patutunayan ko hindi. Sabi niya, nagtanong pa nga sa akin kung ano po yung pwede kong maibahagi sa kanya tungkol po sa ina ng Diyos si Maria. Alam nyo mga kaibigan, hindi naman ako nagbigay ng kay kapatid na Jared kasi naniniwala ako na kaya niyang labanan. Pero yun pala ay hindi, mga kapatid. At sa ngayon, naniniwala na si Jared na si Maria ay ina ng Diyos. Ayon sa kanyang salaysay, patotoo, si Maria ay naniniwala na si Jared na si Maria ang ina ng Diyos. Mali po. Hindi po si Maria ay ina ng Diyos. Sa susunod na reaction video ko, mga kaibigan, laban po sa sinabi ni kapatid na Jared at ng mga CFD na si Maria ay ina ng Diyos,
bibigyan natin ng linaw ito. Kasi hindi po si Maria ay ina ng Diyos. Ang anak ni Maria ay si Kristo, yung taong laman ni Kristo. Yung tao, yung pagkatao ni Kristo, yung laman niya, yun po yung anak ni Maria. Pero yung Diyos, hindi. Hindi. Ang katwiran kasi ng mga Katoliko dyan, mga kaibigan, ay si Kristo daw, nung nasa loob ng sinapupunan, ay meron na po doon espiritu. Ibubutaktak natin yan sa susunod, pero hintayin muna natin kung ano po yung reaksyon nila dito, mga kaibigan. Huwag ko muna pong talakayin yan. Hintayin natin kung ano po yung kanilang mga reaksyon dito, mga CFD. Pero tutol ako, kahit sino pa magsabi na si Maria ay Diyos, anak niya ang Diyos, tutol ako ayon sa Biblia. Tutol ako, mga kaibigan. Tutol ako. Yan ang tindigan ko. Yan ang ipapaabot po ninyo, mga kababayan. Hindi po ako sang-ayon na si Maria ay ina ng Diyos. Sapagkat si Maria ay nilalang, sinong lumalang? Ang Diyos. Paano naging anak niya ang Diyos? Mga kapatid. Paano naging anak niya ang Diyos? Ang Diyos, mga kaibigan, ay tumatahan sa puso ng tao, pero never na ang Diyos ay papasok sa matres ng babae o sinapupunan ng babae. Sa puso, yun, pwede pumasok ang Diyos. Yun, sa puso mo. Pero yung Diyos na makapangyarihan, pupunta doon sa sinapupunan para may panganak. Ay nako, hindi po, mga kapatid. Titindigan ko yan. Pero sa next ay ipapaliwanag natin yan, mga kababayan. Tungkol po dyan. Ano pa? Nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos ng siyang maging tao. Paano naging tao? Yung nasa sinapupunan siya ni Maria. Ibig sabihin, sabay palang ipinanganak ni Maria yung haing karawal at pinasalik mo. Kaya nga pag-isip-isip po, kung meron tayong pag-iisip, hindi yung isip ng mga protestante, si Maria talaga ay ina ng Diyos. Kaya, ayun ang nagagala ko, naiintindihan niya yung logic ni Bro Laima. Katunayan, nung unang naiintindihan niya daw na si Maria ay talaga ina ng Diyos. Nako, mga kaibigan, ano? Diba, ninervous talaga ako doon. Hindi ko lang masabi kasi mahirap talaga pagkalaban mo yung katotohanan. Kaya, saksi naman, kung nanonood mo sila kapatid na Eric ngayon, kung galit na galit sa akin, na mga kasama ko, lalo sa debate, alam naman nila lang, after debate, hindi nila makausap. Kasi iniisip ko talaga ng iniisip yung debate, tapos yung mga stand ni Brodiano, at yung doktrina ng Iglesia Katolika. At napatunayan ko na sa Diyos talaga ang Iglesia Katolika. Pero alam niyo, mga kaibigan, kung panoorin po ninyo yung debate ni Jared at saka ni Jando, yung pasayaw-sayaw si Jando, na parang demonyo na iniinis niya, mga kaibigan. Kung talagang nagbabasa ka ng Biblia at mayroon kang unawa, natalo naman talaga si Jando dun napatunayan ni Jared na tama yung kanyang pinaglalaban. Pero ang pinagtatakan ko lang at pinagtatakan ng marami, mga kaibigan, bakit pagkatapos ng debate ay bumaliktad si Jared? Siguro nainganyo doon sa sayaw, no? Nainganyo siguro doon sa sayaw ni Jando, mga kababayan. Apostolic Romana na siyang tinatag ni Kristo. 38 Bakit? Wala namang iglesia na itatag dito na sobrang tagal na natin nananatili ngayon kundi ang Iglesia Katolika. Dahil ang sinasabi ni Kristo sa 16:18 ng Mateo na ay kung patagalan lang ang relihiyon, kung sino ang nauna ay yun ang tama, mali pa rin ang Katoliko mali pa rin ang Iglesia Katolika. Bakit? Mas nauna pa dyan ang Budista, Zoroastrianism, ano yung mga iba pa, mga kaibigan. Mas nauna pa yung Judaismo. May maraming mas nauna dyan sa Katoliko kung pangunaan lang ang batayan mo. At saka doon sa Mateo chapter 16 verse 18, hindi po sapat na batayan yon para sabihin mo ikaw ang itinatag ni Kristo, Iglesia Katolika ang tinatag niya. O wala namang sinabing Iglesia Katolika ang tinatag niya
At kung susuriin mo talaga yung Mateo chapter 16 verse 18, ay napakalayo ang Katoliko eh. Napakalayo. Ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang iglesia ni Cristo, napanaigan. Ang iglesia ni Soriano, napanaigan ni Rason. Bakit? Simula nang mamatay si Eli Soriano, nung namumuna si Rason, yung itinuturo ni Soriano, pinanaigan na ni Rason. Katunayan, nagpupuntahan na silang dalawang magtito. Palis-paligid kung may iglesia yun, hindi nagkakaisa. Kahit isa lang yung nakita kong nagkakaisa. At yun ang iglesia Katolika Apostolika. Salamat po man. Yan, so ang yung itinatag daw ni kapatid na Eli ay napanaigan daw ni Daniel Razon, sabi niya. Alam nyo mga kaibigan, kung talagang may unawa ka, para sa akin hindi man ako kaanib sa MCGI, pero ayon sa aking pakikinig sa mga aral ng kapatid na Eli at aking nakikita sa mga ginagawa ng mga MCGI ngayon, wala namang pagkaiba doon sa itinuro ng kapatid na Eli Wala At hindi po naman kinontra ni kapatid na Daniel yung mga tinuturo ni Brother Eli Ang katunayan, ang mass indoctrination ay si kapatid na Eli pa rin At yung ginagawa ng MCGI ngayon, mga kaibigan, yung pagtulong, aral naman ni kapatid na Eli yun Itinuro naman niya na yun ay talagang biblical, na dapat tumulong, mga kaibigan. Paano mo sabihin na napanaigan ni kapatid na Daniel? Hindi po. Ayon sa aking mga, sa aming mga kamag-anak na nandyan po sa MCGI, ay maayos naman. Hindi natin may pagkakaila. Marami talagang umalis, mga kaibigan, lalo nagsilabas din ang mga video dito po sa YouTube. Pero kung titignan mo yung mga sinasabi ng mga umalis, ay may halong hinanakit sa puso yun hindi basta-basta patunay yun para sabihin mong hindi totoo ang MCGI. Kasi mga kaibigan, ang isa sa aking napansin, si kapatid na Eli nagturo kung ano po ang tamang aral ng Biblia. Kumbaga, yung mga itinuro ng kapatid na Eli ay yung tabak, kung gaano katalas, gaano kaganda yung tabak, yung salita ng Diyos. Ipinakita ni kapatid na Eli kung gaano ka-powerful yung tabak o yung salita ng Diyos. Ngayon, nung pinalitan ni kapatid na Daniel at namatay ng kapatid na Eli, nung pinalitan ni kapatid na Daniel ang kapatid na Eli, ang ginawa ni kapatid na Daniel ay siya na ang gumamit doon sa tabak. Hindi na nagpakilala si kapatid na Daniel ng ibang tabak, kundi ginamit na niya yung tabak na ipinakilala ng kapatid na Eli. Na kung saan ay ginagawa na niya yung mga aral na itinuro ng kapatid na Eli na pagtulong sa kapwa, kung ano po talaga ibig sabihin ng pagtulong, ano po talaga ibig sabihin ng paggamit sa totoong ebanghelyo, pagmamahalan. Ipinapakita niya talaga at ginagawa na niya, mga kaibigan. Kaya hindi ako naniniwala na dinaig niya si kapatid na Eli, kundi kumbaga ang kapatid na Daniel, ipinakita niya kung gaano katalas o kung gaano ka-powerful yung tabak na ipinakita ng ating kapatid na Eli. Kumbaga, si kapatid na Eli, siya yung nagbigay ng tabak, at si kapatid na Daniel naman, siya yung gumamit doon sa tabak. Siya yung gumamit. Ano pa yung mga sinasabi ni Jared? Tapos na yata Salamat bro. And then, tuwang-tuwa siya ngayon dahil nakakalimutan siya sa lahat ng mga pagkukulang niya sa Diyos at sa simbahan ni Cristo na akala niya ito ay titi. Akala niya ito ay hindi sa Diyos. Pero yung pinagdiritirsahan niya ay yun pala ang hindi sa Diyos. Amen? So, ayan po mga kaibigan, tapos na pala, no? So, yun, nakita natin na yung mga sinasabi ni Jared ay wala sa Biblia Yung sinasabi niya na nagkabahabahagi ang Katoliko, ang MCGI, hindi po totoo yun. Hindi po totoo na nagkabahabahagi, mga kaibigan.
Ang katunayan ay maayos. Kung marami man umalis at lumalaban ngayon, normal lang yun sa iglesia na maraming magsisitalikod. Sa panahon nga ni Kristo, sa kanyang grupo nung araw, mga kaibigan, nandito pa ang Panginoong Jesucristo, marami nang nagsialisan eh. Bakit? Kasi hindi nila nauunawaan yung totoong ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo. Katulad din yung nagaganap sa loob ng MCGI, mga kaibigan. Maraming nagsisialisan kasi hindi nila kayang unawain yung ginagawa ng kapatid na Daniel, na yun po ay talagang yun ang tamang paggamit sa mga salita ng Diyos. No? Yun po ang tama, mga kaibigan. So, sa susunod, mga kaibigan, ay alamin natin yung sinasabi nila na si Maria, ina ng Diyos, hindi po totoo yun. Hindi kailanman naging ina ng Diyos si Maria. Ang anak ni Maria ay yung Jesus, yung laman, yung tao. Yun po yung anak ni Maria. Pero yung Diyos, hindi po, mga kababayan. Yan ay atin bibigyan paliwanag sa susunod para hindi po tayo maabahan ng oras. Maraming salamat po sa inyong lahat, yung mga nagtatanong, yung mga nagko-komento, mga kaibigan, na magbigay ka naman ng reaksyon doon po sa sinasabi ni Jared. Heto na po, mga kaibigan. Magbibigay na naman po muli tayo ng reaksyon sa susunod.